Nanawagan na rin sa Senado ang iba pang pamantasan na ituloy ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Wala raw basihan sa batas at konstitusyon para hindi ito agad aksyonan. Nakatutok si Joseph Moro. Kasunod ng University of the Philippines College of Law, nanawagan na rin ang San Beda University Graduate School of Law sa Senado na ituloy ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Sa isang pahayag, sinabi nito na dapat daw sumunod ang Senado sa konstitusyon. Ilan sa mga nakapirma ay mga dating maestrado ng Korte Suprema tulad ni dating Supreme Court Associate Justices Adolfo Ascuna at Jose Vitug. Malinaw daw sa Article 11 ng konstitusyon na kapag may verified complaint na inihain ng 1/3 ng mga miyembro ng Kamara, dapat daw ay magkaroon agad ng paglilitis. Wala raw basehan sa batas at sa konstitusyon para hindi ito agad aksyonan. Ang delay tila nagpapakita raw na ang mga nakamandatong proseso ay pwedeng baliwalain para sa mga pansariling motibo. Ang paglilitis daw ay sukatan ng pagpapanagot sa mga opisyal ng gobyerno. Nababahala rin at dismayado ang mga propesor ng Political Science and Development Studies ng De La Salle University sa pagkakaantala ng pagbuo ng Senado bilang impeachment court para dinggin ang kaso laban kay Duterte. Ang kawalang pagkilos daw na ito ay hindi lamang nagpapahina ng tiwala ng publiko sa mga demokratikong institusyon, kundi paglapastangan rin sa mga prosesong nasa konstitusyon para panagutin ang mga opisyal ng pamahalaan. Hinihimok din nila ang mga papasok na senador ng 20th Congress na ipagpatuloy ang impeachment trial na may kaseryosohan at katapatan sa kanilang sinumpaang tungkulin. Kung hindi raw ay maituturing itong sadyang pagtalikod sa pananagutan na nakalagay sa konstitusyon at pagtataksil sa demokratikong pamamahala. Ang mga panawagang ito ay sa harap ng resolusyon ni Senador Ronald Bato de la Rosa na nananawagang ibasura na ang impeachment dahil sa kawalan na ng oras ng Senado. Kahapon nanawagan na rin ang mga propesor ng UP College of Law sa Senado na ituloy ang impeachment. Ayon kay UP Law Associate Professor Paulo Tamase na isa sa mga pumirma sa pahayag ng UP, labag sa konstitusyon at wala raw legal na basehan ang resolusyon ni de la Rosa. Walang basehan yung teorya na kailangan mag-dismiss ng impeachment complaint or ng impeachment case ang Senado na hindi man lang niya nasisimulan yung proseso. Sa saligang batas, ang kapangyarihan ng Senado ay try and decide, maglitis at magdesisyon. Wala doon yung mag-dismiss ng kaso na hindi man lang nakakakita ng isang piraso ng ebidensya o isang testigo man lang. Ang trabaho daw ng Senado bilang impeachment court ay hindi katulad ng mga ibang trabaho nito tulad ng paggawa ng batas na tumitigil kapag may bago ng Kongreso. At hindi rin daw tama na iasa sa Korte Suprema na magdesisyon kung tama o mali ang resolusyon kung sakaling may komestyon ito sa kataas-taasang hukuman. Sa saligang batas, yung impeachment nakaatas principally sa Senado. Kung mature tayo na demokrasya, then dapat yung Senado mismo ang magdesisyon at maging accountable sa desisyon na ito. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, Nakatutok 24 Oras.